Sinabi ng tatay ko sa akin na kabiguan ako sa harap ng lahat. Tapos binati niya ang kuya ko na parang hindi ako umiral. At ang pinakamasakit, hindi man lang ako nakagalaw. Paulit-ulit ko nang inensayo ang sakit na to sa isip ko noon pa. Para bang nakasanayan ko na. Pero noong gabing yon, may bumigay sa loob ko. Hindi galit, kaliwanagan. Maaari kang maging invisible ng matagal bago ka magduda kung totoo ka ba talaga sa paningin nila. Bago ko ikwento ang buong kwento ko, gusto ko munang malaman na kasama mo ako. Mag-comment ka lang ng nakikinig o sabihin mo kung saan ka. Gustong-gusto kong malaman kung gaano kalayo na narating ng kwento ko. Minsan, kahit ang pinakamaliit na koneksyon ay nakakapagparamdam na narinig na ang istorya. Salamat. At heto na ang kwento ko. Ako si Luis Santos. 33 anyos, financial strategist sa Makati. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nakita ko ulit ang sarili ko sa bahay ng mga magulang ko sa labas ng Quezon City. Hindi dahil na-miss ko, hindi dahil gusto ko, kundi dahil sa isang sobre na 3 buwan ko nang dinadala sa bulsa ng koot ko. Birthday ng tatay ko. Si Victor Santos, tagapagtatag ng Santos Group. Isang lalaking ang legacy ay hindi nasusukat sa pagmamahal kundi sa ari-arian. Ang birthday party niya ay hindi pagdiriwang, espektakulo. Makintab, malamig, puno ng mga barong at peking ngiti. Klase ng gabi kung saan lahat may role sa mahabang hapag. Pero walang init. Hindi ako pumunta para sa keke o sa tunog ng baso. Hindi rin para magpanggap na anak na nagbalik loob. Pumunta ako kasi kailangan ko ng sagot. At baka nasa loob ng sobre yon. Sumasaksak sa tagiliran ko habang nakaupo ako sa dulo ng mesa. Multo sa sariling angkan. Lahat may lugar sa family portrait. Lahat maliban sa akin. Si Gregorio ang panganay, malapad ang balikat, makintab ang itsura, walang kupas na galing, yung tipong madali lang magdesisyon kahit mag-shake hands pa ng kamay. Pinapatakbo niya ang branch ng family real estate sa Davao at madalas sabihin ng tatay ko na siya ang magdadala ng apelyido Santos. Si Maria naman ang bunso, masigla ang mata, madaling makisama, tagapamayapa. May paraan siya para maramdaman ng lahat na nakikita sila. Naririnig, pinapahalagahan. Pati tatay, hinahangaan siya. At ako naman, ang gitna. May mga diploma mula UI at trabaho na mas malaki pa sa buong portfolio ng pamilya. Pero hanggang Luis lang. Yung hindi ipinakikilala. Yung pangalan ko lumulutang sa hangin, pero hindi bumababa. Sa tatay ko, ako yung tagamay nila na pumili ng piano kaysa basketball. Pinansya kaysa pamilya, kalayaan kaysa mana. Misfit na nakasuot ng mamahaling lana. Tinotolerate lang sa pinakamabuti, invisible sa pinakamasama. Kalahati na ang hapunan nang tumayo ang tatay. Hawak ang baso ng red wine. Malinaw ang boses, puno ng otoridad. Ipinagmamalaki ko ang mga anak ko, sabi niya. Bawat isa, nagpapatuloy ng legacy ng pamilyang ito. Una niyang nilingon si Gregorio. Halos manginig ang dibdib niya sa pride. Tapos si Maria, lumambot ang mata. Madali lang dumaloy ang papuri. Tapos napatingin siya sa akin. Tumigil siya, ngumiti ng bahagya, at uminom. Walang salita, walang pangalan. Basta lumipat ng topic na parang afterthought na ayaw banggitin. Mas malakas ang katahimikan na yon kaysa anumang narinig ko. Hinigpitan ko ang hawak ko sa baso ng wine hanggang umingit. Ang sobre sa bulsa ko, parang tinik sa tagiliran. Hindi papel lang ang laman noon. Kabuuan ng lahat ng tanong na hindi ko nasagot sa sarili ko. Yan ay test na kinuha ko ilang buwan na ang nakaraan pagkatapos ng kakaibang tawag mula sa estranghero na masyadong maraming alam at masyadong kaunting paliwanag. Hindi ko pa binubuksan. Baka natatakot ako sa sagot. O baka alam ko na talaga. Dahan-dahan akong tumayo. Walang nakapansin. Walang tumawag sa akin. Pati si Maria hindi. Sa likod ko, patuloy ang kalansing ng baso at mahinang tawa. Ni hindi man lang sumulya ang tatay ko sa upuang iniwan ko. Hindi ko na matandaan kung kailan ko naramdaman na hindi nila ako gusto. Hindi lang ayaw, hindi kinakailangan. Siguro noong linggo nang isama niya, si Gregorio, sa laro ng gilas samantalang iniwan ako kay Aling Perkins, ang katulong. O noong nagsimula akong magpiano at sinabi niya, ang tunay na lalaki hindi nakaupo sa harap ng keyboard maliban kung nagkukode o nagtre-trade. Hindi niya ako sinaktan. Hindi siya sumigaw. Pero lahat ng katahimikan niya sumisigaw ng, hindi ikaw ang in-order ko. Naalala ko lang isang beses siyang dumating sa milestone ko. Graduation ko sa high school. Nakasuot ako ng borrowed toga. Nakipag-shake hands sa principal. Mumingiti na parang may saysay. Pagkatapos, hinila niya ako sa gilid at sinabi, tanggalin mo yan. Private school lang yan. Huwag kang magmalaki.
Tahimik ko siyang tinanggal, pero may bumigay sa loob ko noong araw na yon, at hindi na gumaling. Isang hapon, hindi pa gaano katagal simula college ko, nakarinig ako ng usapan ni nanay at tiyahin. Hindi nila alam na naroon ako. Hindi kasalanan ni Luis, bulong ni nanay. Ang nakaraan, kumirot ang tiyan ko. Pagkatapos, tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin. Ngumiti siya, hinawakan ang kamay ko ng mahina, at sinabi, masyado kang nag-iisip. Nagre-reminisce lang kami. Pero hindi umabot sa mata ang ngiti niya. At kahit mainit ang kamay niya, hindi niya hinigpitan. Mula noon, hindi na tumigil ang mga tanong. Pagkakamali ba ako? Etyo ba ako ng bagay na ayaw nilang alalahanin? Si nanay, si Angela, palaging mahina ang boses. Hindi siya sumisigaw. Nagbibake siya ng banana key kapag umiyak ako, at hinahaplos ang likod ko kapag late akong umuwi. Pero hindi niya ako ipinagtanggol. Kahit minsan, hindi noong pinabayaan ako ng tatay. Hindi noong iwasan niya ako. Siya yung klaseng nanay na hahawakan ang balikat mo bago ka mahulog. Pero hindi ka hihilahin pabalik. Sa paglipas ng panahon, tumigil na ako sa pag-asang may sasalo sa akin. At gayon paman, siya pa rin ang binibisita ko kapag umuwi ako dahil kahit mahinang multo, mas mabuti pa rin kaysa wala. Kaya hindi na kailangang sabihin ni tatay na, hindi kita mahal. Hindi niya kailangang sabihin kasi ni minsan, wala siyang ibinigay na dahilan para maniwala ako. At yang sobre, nasa bulsa pa rin ng koot ko. Tahimik na saksi, posibleng hatol. Hindi ko pa binubuksan, pero ramdam ko sa buto ko na malapit na. May panahon pa hindi pa gaano katagal na akala ko makikita na ako, matatangga. Kakapromote ko lang noon bilang lead financial analyst sa isang top firm sa Makati. 7 taon akong nagpakahirap, nagpapatunay sa mga taong hindi man lang kilala ang pangalan ko at walang pakialam sa apelyido ko. Resulta lang ang habol nila. At nag-deliver ako. At noong nagawa ko, bumili ako ng kotse. Hindi basta kotse. Itim na SUV. Eksaktong modelo na minsang sinabi ni tatay na, kotse ng tunay na lalaki. Ipinadala ko sa bahay sa QC. May maliit na card lang. Sana maging proud ka. 1 linggo ang lumipas. Wala. Walang text, walang tawag. Kahit sa pamamagitan ni Maria wala. Katahimikan. Tapos nag-text si nanay. Inilagay daw ni tatay sa garahe ang kotse. Sabi niya, maganda naman. Yun lang. Nilunok ko ang hapdi. Sinabi sa sarili ko na mas mabuti ang katahimikan kaysa tanggihan. Hindi naman niya ibinalik. May kabuluhan yon, di ba? Pero hindi nagtagal ang ilusyon. Ilang weekend pagkatapos, bumisita ako nang hindi nagpaalam. Pagdaan ko sa likod bahay, narinig ko si tatay tumatawa kasama ang mga dating business partner. Hawak ang whiskey. Relax na relax. Para masaya talaga siyang buhay. May nagturo sa SUV sa labas ng garahe. Tumawa si tatay. Regalo daw yon ng isa sa mga partner namin. Sinusubukan daw nilang pakinisin ang susunod na dial. Walang kaba, walang pag-aalangan. Suot niya ang kasinungalingan na parang paboritong necktie. Ni hindi man lang binanggit na galing sa anak niya. Hindi ako lumapit. Hindi ako nagsalita. Nanatili lang ako sa likod ng bakod na parang estranghero na sumisilip sa buhay na hindi ko kasali. Kinabukasan, tinangka ni Maria ipagtanggol siya. Hindi raw marunong mag-express si tatay, pero naniniwala raw siyang nagustuhan nito. Hindi raw alam kung paano ipakita. Pero hindi totoo yon. Nakita ko na siyang magmalaki, magmahal, magsaya, lahat, maliban sa akin. At nagsisimula na akong maunawaan kung bakit. Nagsimula sa curiosity lang. Trend sa industriya. Ancestry kits, DNA tests. Nagpadala ako. Akala ko matutunan ko kung saan galing ang dugo ko. Pagdating ng resulta ilang linggo pagkatapos, may isang pangungusap na nagpabago ng lahat. Walang direktang paternal match sa nakalistang ama. Hindi ako nagpanik. Hindi ako umiyak. Tinitigan ko lang ang screen habang tahimik na nagbabago ang mga pader ng buhay ko. Wala akong sinabi kanino man, pero nagsimula ng tumubo ang duda at patuloy na lumaki. Bumabalot sa bawat alaala na akala ko alam ko na. Kaya isang hapon, bumalik ako sa bahay, pumunta sa banyo sa itaas, kinuha ang suklay ni tatay, kinuha ang ilang buhok, binalot ng tissue, at umalis. Ipinadala ko sa private lab sa Ortigas. 3 araw bago ang birthday niya, dumating ang sobre. Makapal, mabigat. Hindi ko pa binubuksan. Nasa desk ko ngayon kasama ang ballpen na hindi ko hinawakan at larawan ko noong college graduation na hindi niya dinaluhan. Ang kotse na yon, ang gesture ng pasasalamat, ang tahimik na, nakikita mo na ba ako? Naging props lang sa kwento niya. Maginhawang kasinungalingan para mapanatili ang itsura.
At sa unang pagkakataon, hindi lang nasaktan ako. Naramdaman kong ginagamit ako, hindi tinanggihan, ginawang ibang bagay. Umalis ako sa party na parang lumalabas sa nasusunog na bahay. Walang gulat, walang takot. Tahimik lang na pag-alis kapag natanggap mo nang wala nang maililigtas doon. Madilim ang hotel room, malinis, walang personality. Nakahiga ang sobre sa desk na parang matagal nang naghihintay. Naupo ako sa harap nito. Mabigat ang hangin sa bagay na hindi ko mabigyan ng pangalan. Kung hindi niya ako anak, bulong ko sa wala, ano pa ako sa pamilyang to? Hindi sabay-sabay dumating ang alaala. Dahan-dahan, parang tubig sa ilalim ng pinto. Noong tinawag niyang si Gregorio na magdadala ng apelyido, at sinabi sa akin na matuto raw akong magluto para hindi magutom. Noong umuwi akong may State-Level Economics Award at sinabi niya, hindi nagsasabi ng katotohanan ang data. Noise lang ang sinasalamin. Akala ko matigas lang siya. Ngayon alam ko na, hindi ako lumaki, nagtitiis ako. Bawat sertifikete, bawat promotion, bawat maingat na tagumpay, hindi para sa akin. Para sa kanya, o sa bersyon ko na akala ko makakakuha ng tango niya. Hindi paglago, penitensya. Noong gabing yon, kinuha ko ang phone at tinawagan si nanay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto ko lang marinig na may humihinga sa kabilang linya. Sumagot siya sa ikatlong ring. Pagod ang boses, mahina. Nay, tanong ko, may time bang naramdaman mo na hindi ako bagay sa bahay na yan? Katahimikan. Matagal na pause. Sa wakas, Luis, may mga bagay na hindi ko masabi sa loob ng bahay na yan. Pero hindi ka kailanman pagkakamali. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi na kailangan. Nakaupo ako sa dilim, phone sa pisngi, ramdam ang pulso sa lalamunan ko. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay. Pinapakuha ni Nay ng lumang papeles sa study. Nandoon ang SUV sa driveway, malinis, makintab. May matandang kapitbahay na naglalakad ng aso ang dumaan at ngumiti. Bagong sasakyan ni Emar Santos, no? Regalo daw ng business partner. Mayaman talaga kayo. Hindi ako sumagot, ngiti lang ng bahagya. Pinindot ko ang dila ko sa ngipin ko. Pinipigilan ang anumang gustong lumabas. Pagkatapos, nakita ko si Maria sa kusina. Nagbabalat siya ng mansanas tulad ng ginagawa niya kapag may iniiwasan. Narinig ko ang sinabi ni tatay. Napangiwi siya. Hindi raw niya sinasadya, bulong niya. Mas madali raw sa kanya ipaliwanag ng ganoon. Alam mo naman si tatay. Hindi, sagot ko. Hindi ko talaga alam. Kasi hindi na ito tungkol sa hindi marunong mag-express. Deliberado na ito. Kalkuladong pagbura. Pagdaan ko sa opisina niya, narinig ko ang boses niya sa medyo nakabukas na pinto. Si Luis, sabi niya sa phone. Hindi niya naiintindihan kung ano ang tunay na halaga. Yung batang yon, nabubuhay para magpatunay sa sarili, hindi para magtayo ng matibay. Parang maliit lang na pangungusap kapag narinig mo. Pero malinis na humihiwa sa balat. Hindi niya sinabing, anak ko. Sinabi niyang, batang yon. Mas masakit pa sa inaasahan ko. Umalis ako ng bahay nang walang dala. Maliban sa katotohanang hindi ko pa handang aminin. Baka hindi ko na kailangang buksan ang sobre. Kasi kapag napagdesisyunan na ng isang tao na hindi ka pamilya, hindi na mahalaga kung may dugo kayo o wala. Nakaupo ako sa bintana ng hotel, mag-isa. Ang sobre sa kamay ko, gasgas na ang gilid. 3 araw na mula nang dumating. Hawak ko ito tuwing gabi, pinapalitan, kabisado ko na ang bigat. Hindi ko binubuksan, hindi dahil natatakot ako sa posible niyang sabihin, kundi dahil alam ko na. Hindi na ito patunay. Pag-release na. At gayon pa man. Nag-aalangan pa rin ako. Parang may bahagi pa rin sa akin na kailangan marinig muna ito sa iba. Ang bumagabag sa akin ay hindi ang resulta mismo. Ang posibilidad na alam na ni Victor Santos, ang tatay ko sa papeles, sa simula pa lang. Kung alam niya, lahat nagkakaroon ng malupit na saysay. Ang lamig, ang pagwawalang bahala, ang sinadyang katahimikan, ang paraan ng pagdingin niya sa akin na parang anino na humaharang sa ilaw niya. Naalala ko lahat ng pagkakataon na pwedeng magsalita siya ng kahit ano na kamukha ng pagmamahal. Ni minsan, wala. At kung alam niya mula pa noon na hindi ako sa kanya, wala ni isa rito aksidente. Hindi indifference, pumili siya. At ako ang nasaktan sa pinili niya. Kailangan kong makausap ng iba. Tinawagan ko si Gregorio. Nagkita kami sa opisina niya. Glass wall, leather chair, amoy mamahaling pabango at tagumpay. Naupo siya sa harap ko, magkahawak ang kamay, naghihintay. Nagpaligoy-ligoy ako hanggang sa tinanong ko, napansin mo ba na may kakaiba sa trato ni tatay sa akin? Hindi man lang kumurap si Gregorio. Hindi ka kasya sa mold niya, Luis.
Yun lang. Ibang buhay ang pinili mo. Hindi personal. Practical lang. Matigas ang tono, parang nag-analyze ng stock, hindi sugat ng kapatid. Tataas na sana ako nang magsalita, siya, ulit nang hindi lumingon. Kung balak mong gumawa ng kalokohan sa party bukas, tandaan mo, hindi lahat handa sa katotohanan. Natigilan ako. Hindi pa yon. Babala. Noong gabing yon, nakaupo ako sa hotel, iniisip ang katotohanan. Ano ang magbabago? Sino ang masasaktan? At bakit may parte pa rin sa akin na gustong sumigaw nito sa buong mundo? May kumatok sa pinto. Si Maria. Maputla, kinakabahan. May hawak siyang maliit na sobre. Dilaw na sa panahon. Hindi ko dapat nakita to, sabi niya. Pero nakita ko. Ilang taon na ang nakaraan. Noong tinulungan ko si Nanay linisin ang atik, ibinigay niya sa akin ng walang salitaan. Liham ito mula 33 taon na ang nakaraan. Mula kay Roberto Enriquez. Maingat ang sulat, emosyonal. Binuklat ko ng dahan-dahan. Kung buntis ka, pananagutan ko. Kahit hindi tayo pwedeng magsama, gusto kong malaman mo na gagawin ko ang makakaya ko. Huwag mo lang palakihin ang bata na feeling niya, hindi siya bagay. Ohio State Engineering Department. Pero sa halip, Yuy Diliman ang nakalagay sa isip ko. Kaya inangkop ko sa lokal. Eksakto ang timeline sa mga buwan bago ako ipanganak. Tinitigan ko ang papel na parang pwedeng magbago bigla. Hindi. Nanatili lang, hilaw at hindi may kakaila. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Tahimik lang ako. Hindi nasira. Hindi man lang naloko. Nakumpirma lang. Tumingin ako sa labas ng bintana. Pero iba na ang hitsura ng lungsod. Mas malamig ang ilaw, mas malayo ang kalsada. Palagi kong akala kabiguan ako ng pamilya. Disappointment. Pero hindi pala ako kabiguan. Delusion ako. Pagkakamali na sinubukang burahin ng walang ingay. Hindi lang ako tinolerate ni Victor. Inalis niya ako sa bawat family memory na kontrolado niya. Hindi sa pagsabing hindi ako bagay, kundi sa hindi kailanman pagsabing bagay ako. At ngayon alam ko na, hindi ko na kailangan ang yenay result para sabihin sa akin. May liham na ako. May mga taon ng katahimikan. At may tatay ako, hindi lang yung pinalaki sa akin. Pero higit sa lahat, may katotohanan ako. At minsan mas mabigat ito kaysa kasinungalingan. 2 araw bago ang malaking party, nakaupo ako sa maliit na cafe sa Cubao. Yung tipong mabagal ang oras at kusang darating ang alaala kahit ayaw mo. Lumamig na ang kape ko. Hinahawakan ko lang, parang props sa eksenang paulit-ulit ko ng ginampanan. Iniisip ko ulit ang family meeting 10 taon na ang nakaraan. Nasa grand dining room kami ng Santos Estate. Makapal ang hangin sa pride at expectation. Noong araw na tumayo si Victor Santos, at sinabi sa harap ng lahat ang deklarasyon niya. Pag negatibo 65 ako, ililipat ko ang buong Santos Corporation kay Gregorio. Palakpakan. Ngumiti si Maria ng mahina. Si Gregorio mukhang humbled pero triumphant. At ako, nasa rurok ako noon ng career ko. Bagong lumabas sa Business Mirror dahil sa emerging financial strategies. At gayon pa man, hindi ako binanggit, kahit passing, na parang wala ako. Mas matalas ang alaalang yon ngayon. Kinabukasan, bumisita ako kay Ati Reyes, matagal ng abogado ng pamilya, matigas ang mukha, dekada na ang experience. Tinanong ko siya diretso tungkol sa mana, tungkol sa parte ko. Hindi siya sumagot talaga. Sa halip, nung tumayo na ako, sinabi niya lang, may mga bagay na isinusulat hindi para maging patas, kundi para mapanatili ang order. Order. Yun pala ang lagi niyang habol sa apelyido Santos. Status, image, legacy. At hindi ako kasya sa maayos na ideya ng order na yon. Noong gabing yon, tumawag si Maria. Pinapapunta niya ako sa labas ng bahay. Maputla siya, pagod ang mata. Huminga siya ng malalim bago sinabi ang matagal niyang tinago. May dapat mong malaman. Noong nalaman ni nanay na buntis siya sa'yo, sinabi ni tatay na ipa-abort. Walang salitaan ako. Tumanggi siya. Hindi siya sinaktan ni tatay, hindi sumigaw. Pero mula noong araw na yon, nagsimula ang katahimikan. At hindi na tumigil. Parang gumuho ang paligid ko. Bawat malamig na tingin, bawat pagwawalang bahala, bawat pagkakataon na akala ko hindi ako sapat, hindi pala tungkol sa grades ko, career ko, attitude ko. Tungkol sa pag-iral ko. Pinayagan akong mabuhay, pero hindi pinayagang maging parte. Tuwing titingin siya sa akin, hindi anak ang nakikita niya. Nakikita niya ang paglihis, banta sa kwentong binuo niya. Kinabukasan, binuksan ko ang laptop at may email mula sa hindi kilalang address. Roberto Enriquez. Simpleng subject. Kung gusto mong magkita,
Simple rin ang laman. Luis, ayokong makialam sa buhay mo. Kung gusto mong mag-usap, pupunta ako sa Manila next week. Pero naiintindihan ko kung ayaw mo. Gusto ko lang bigyan ka ng choice. Walang malalaking deklarasyon, walang pagtatangkang mag-redeem. Respeto lang, tono na hindi ko natanggap kahit kailan sa lalaking nagpalaki sa akin. At yon ang pinakamasakit. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Na isang estranghero ang nakapagsulat sa akin ng mas may kabaitan kaysa sa tatay ko sa loob ng 33 taon. O na lahat ng ipinaglaban ko, ang pangalan, ang legacy, ang ilusyon, hindi pala kasama ako sa simula pa lang. Ipinagtatanggol ko ang kaharian na hindi kailanman itinuring akong hari. Tiningnan ko ulit ang liham ni Roberto, ang Yene Report, ang lumang liham na ibinigay ni Maria. Bawat isa parang talim na humihiwa sa bersyon ko ng sarili na pinilit kong buuin. Wala nang puwang para sa duda. Ang tanging tanong na lang, ano ang gagawin ko sa party na yon sa harap ng pamilyang palaging itinuring akong multo sa mga larawan nila? Mananahimik ako o sa wakas makikita ko ang sarili ko? Alam kong walang balikan. Ano man ang piliin ko, magdedepina ito sa lahat ng susunod. Bumalik ako sa bahay isang gabi bago ang party. Pareho pa rin ang kusina sa pagkabata ko. Parehong kabinet na kahoy, parehong dilaw na tiles. Pero mas mahaba na ang dining table, mas malamig. Magkakahiwalay kaming 5 na nakaupo. 33 taon ng katahimikan ang nakabalandra sa bawat upuan. Nagsimula ang hapunan sa karaniwang formalidad. Tinanong ni tatay si Gregorio tungkol sa bagong acquisition sa Cebu. Tapos si Maria tungkol sa charity niya. Mainit ang boses niya sa kanila, pamilyar. Tapos nilingon niya ako. Hindi umabot sa mata ang ngiti. So, nagbebenta pa rin ba ng pangarap ang Makati na nakabalot ng numero? Ngumiti ako ng mahina. Paborito niyang banat yon. Simula noong pumasok ako sa finance, tinawag niyang pangako sa hangin para sa mga matatalino. Noon masakit. Ngayon parang echo na lang. Tapos may hindi inaasahan. Nagsalita si nanay. Si Luis, bagong appointee sa Strategic Advisory Board ng isang malaking bangko sa Makati. Sabi niya, matatag ang boses. Pinakabata silang hinirang. Tahimik ang buong kwarto saglit. Hindi ako tumingin pataas. Hindi ko kailangan. Ramdam ko ang tingin ni tatay. Nagkakalkula. Nag-iisip kung paano ito ispin. Binaba niya ang kubyertos, tumango ng mahina, at bumulong. Pwedeng-pwede na ngayon kahit sino. Basta may kuwota. Bigla akong nawala sa mesa. Pagkatapos ng hapunan, lumabas ako sa hardin. Madilim ang langit, may ulap. Si tatay nakatayo malapit sa fountain. Hawak ang wine. Lumapit ako sa kanya, hindi na nagpapanggap. Alam mo na hindi ako biological na anak mo. Di ba? Hindi siya kumurap, hindi siya umiwas. Ibinigay ko sa iyo ang pangalan ko. Higit pa yon sa ibinibigay ng karamihan. Tapos dahan-dahan niyang idinagdag. Kung balak mong sirain ang party bukas, tandaan mo. Hindi lang tatay ang mawawala sa iyo, pati pangalan mo. Nasunog ang lalamunan ko. Pero tinanong ko pa rin ang tanong na bumagabag sa akin buong buhay ko. Tapos ano ang tinuruan mo sa akin lahat ng taon na to? Dumilim ang mata niya. Na may mga bagay sa buhay na hindi mo mababago. Gaano mo pa subukan? Pabalik sa hotel. Binuksan ko ulit ang email ni Roberto Enriquez. Nag-hover ang daliri ko sa keyboard. Tapos dahan-dahan kong tinipa. Hindi pa ako handa magkita. Pero salamat. Kahit hindi mo ako itinuring na pagkakamali. Hindi ako umiyak. Pero may gumalaw sa loob ko. Tahimik na paalam, hindi sa tao, kundi sa pag-asang matagal ko nang hinintay. Kinabukasan, dumating ako sa estete na nakaitim na suite. Puno ng bisita ang bakuran. Tawa at tsampag sa hangin. Nakatayo ako sa gilid, hindi napapansin. Ilan lang ang tumango sa akin. Karamihan akala event staff ako. Puti at ginto ang tema sa likod bahay. May mga banner sa pergola. 65 years, honoring the founder. Parang museo para sa alaala ng iba. Nakita ko si tatay naginsayo sa podium. Inaayos ang mic. Makapal na script sa gilid. Si Gregorio at Maria, maganda ang galaw sa crowd. Nakikipag-shake hands, ngumingiti. Walang bumanggit sa akin. Walang nagtano kung nasaan ako. Sa likod ng kurtina malapit sa stage, mag-isa akong nakatayo, 2 papel sa bulsa, ang Yene Result at liham ni Roberto. Mabibigat pareho, matatalim. Tapos nagsimula ang palakpakan. Umakyat si tatay sa stage. Nagsalita siya tungkol sa legacy, vision, pagbuo ng bagay na mas tatagal kaysa sa kanya. Tapos tumigil siya, mumiti, at sinabi, ito ang anak kong si Gregorio Santos, siyang magdadala ng apelido natin. Umakyat si Gregorio. Nagyakapan sila. Flash ng kamera, palakpakan.
at nakatayo lang ako roon. Ni footnote hindi. Hinawakan ko ang sobre sa bulsa. Eto na. Pwede akong umakyat, kunin ang mic, sabihin lahat. Sa wakas, buong katotohanan. Humakbang ako pasulong. Tiningnan ako ni Gregorio. Isang sulyap lang. Walang galit, walang takot. Tahimik na babala lang. Huwag. At sa isip ko, narinig ko ulit ang boses ni tatay. May mga bagay sa buhay na hindi mo mababago. Humakbang ako paatras. Umalis ako sa party nang hindi napapansin. Walang tumawag sa akin. Sa hotel, tinanggal ko ang name tag sa lapel ko. Luis Santos. Inihulog ko sa basurahan. Binuksan ko ang laptop at nag-draft ng email kay Ati Reyes. Hindi ko nahahabulin ang mana. Ang gusto ko sa pamilyang to ay hindi nila maibibigay kailanman. Pinirmahan ko sa tunay kong pangalan sa unang pagkakataon, Luis Enriquez. Isang linggo na mula sa party. Nasa Makati na ulit ako. Walang galit, walang luha. Tahimik na guwang lang ang sumusunod sa akin kahit saan. Akala ng mga tao kapag sinabi mo ang katotohanan, magiging release. Pero minsan iniiwan ka lang nito ng mga sirang piraso na ayaw kunin ng kahit sino. Tapos tumunog ang phone. Si nanay. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi ipinagtanggol ang sarili o si tatay. Sabi lang niya, Luis, pwede bang umuwi ka? Hindi para kausapin si tatay, ako lang. Pumayag ako. Pero hindi ako pumasok sa main house. Nagkita kami sa lumang bakeshop sa may Anonas at Maple kung saan niya ako dadalhin pagkatapos ng bawat exam. Mukha siyang mas matanda, hindi sa wrinkles, kundi sa paraan ng pagdadala niya ng katahimikan. Sinabi niya noong araw na nalaman niyang buntis siya sa akin. Tumayo siya sa tabing lawa ng halos 2 oras. Hindi dahil gusto niyang tumalon, kundi dahil hindi niya alam kung deserve ko bang isilang sa ganitong pamilya. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, umiyak siya. Hindi bilang nanay ko, hindi bilang asawa ng iba, kundi bilang babaeng dating pumili at nagbayad ng lahat para doon. Noong gabing yon, bumalik ako sa kondo ko. May liham na naghihintay mula kay Roberto Enriquez, sulat kamay. Walang magarbong salita, walang demand, isang linya lang ang natandaan ko. Luis, hindi mo kailangang magpatawad kahit kanino. Pero huwag mo silang turuan kung paano magdala ng sakit. Tiniklop ko ang liham at natahimik. Hindi ko alam kung mas magaan ako o sira lang. Hindi niya ako sinubukang iligtas. Binigyan niya lang ako ng permiso na tumigil sa pagpapanggap na hindi ako nasasaktan. Makalipas ang ilang araw, bumisita ako sa libingan ng lolo ko. Hindi ko inaasahan may tao, pero nandoon si Gregorio at Maria malapit sa lapida. Mukhang hindi mapakali si Maria. Lumapit siya sa akin, nakayuko ang mata. Sorry daw sa pagtatago ng liham. Natakot daw siya. Akala niya kapag nalaman ko, alis ako ng tuluyan. Walang nagsalita si Gregorio. Inabot niya lang sa akin ang susi mula sa bulsa ng koot niya. Walang salita, bigat lang nito sa palad ko. Susi ito sa private storage room ni tatay. Sa loob, mga kahon ng lumang files, karamihan business, pero sa sulok, isang sobre na may markang personal. Sa loob, 12 ng liham, lahat address sa akin, hindi kailanman ipinadala. Ang isa kalahating tapos, kung mamatay ako bago ko maayos ang nagawa ko, sana maintindihan ni Luis. Mas duwag pa ako, kaysa masamang tatay. Naupo ako sa sahig ng matagal, ang sobre sa kandungan ko. Walang apology ang makakabawi sa nawala. Pero sa sariling paraan, ang pagiging duwag ay confession na rin. Alam niya, hindi lang siya naging matapang para harapin ito. Malamig na umaga nang magdesisyon akong mag-drive papuntang Baguio. Nagsisimula ng magkulay ang dahon, at may maputlang asul ang langit na nagpapatahimik ng lahat. Hindi ako naghahanap ng tatay. Gusto ko lang malaman na hindi ako nagsimula bilang denyal ng iba. Sa bulsa ng coat ko ang liham na isinulat ko kay Victor noon. Hindi ipinadala. Isang linya lang. May choice ka. Hindi mo ako pinili. Kalahati ng biyahe papuntang Baguio. Huminto ako sa rest area. Sinindihan ko ang liham sa ilalim ng puno ng nara. At pinanood ko itong maging abo. Hindi ko na kailangang piliin niya ako. Pinili ko na ang sarili ko. Bago ako dumating, dumaan ako sa dating high school ko. Amoy pa rin ng lumang libro at linoleum. Si GNG Reyes, guro ko sa literature, papasok sa gete nang makita niya ako. Ngumiti siya. Lagi mo raw akong naalala kay nanay kaysa kanino. Simple lang, pero tumama sa malalim. Buong buhay ko akala ko hindi ako bagay. Siguro mali lang ang lupa kung saan ako itinanim. Sa wakas, huminto ako sa maliit na bahay kahoy sa likod ng mga puno ng nara. Hindi agad ako kumatok, nakatayo lang, humihinga. Tapos binuksan ang pinto.
Si Roberto Enriquez, kulay abo na ang buhok, mabait ang mata, kalmado. Gusto mo ba ng kape? Tanong niya. Matapang ang timpla ko. Walang yakap, walang awkward na paliwanag, walang usapin ng yene. Naupo kami sa bintana. 2 estranghero, 2 lalaki. Nanonood sa labas sa usok ng baso. Walang nagdangkang ayusin kahit ano. Makalipas ang ilang araw, nasa Makati na ulit ako. Sa desk ko, digitally rendered na larawan. Isang batang lalaki, ako, nakasakay sa kandungan ni nanay, tumatawa. Sandaling hindi ko naranasan. Ngayon naisip na lang sa computer. Binuksan ko ang recorder ko para sa personal podcast at pinindot record. Kung nagduda ka man kung karapat-dapat ka sa pag-ibig, pakinggan mo ito. Hindi mo kailangan ang permiso ng kahit sino. Hindi mo kailangan ng dugo. Hindi mo kailangan ng apelyido. Kailangan mo lang maniwala na mahalaga ka at isulat ang sarili mong kwento. Tumigil ako. Tapos pinatay ko ang recording. Hindi na Luis Santos. Luis lang. Yun lang muna. Salamat sa pananatili sa akin sa bawat salita. Bawat pause. Bawat katahimikan na dinala ko ng matagal. Kung nakaramdam ka man ng pag-ibig na may kondisyon o kailangang patunayan ang halaga mo para makita ka. Kung nakatayo ka man sa kwarto puno ng tao, pero parang invisible pa rin o hindi mo pa ito naranasan pero naiintindihan mo, nasaksihan mo, o alam lang ng puso mo kung gaano kasakit. Mag-comment ka lang ng, sa baba. Minsan yon lang ang kailangan para sabihing narinig kita. Nandito rin ako. Hindi ka nag-iisa. At kung gusto mong ibahagi ang kwento mo, gawin mo. O manatili ka lang sa kwento ko. Parehong sapat na. Narito ako at narito rin ang iba. Kasi sa maliit na sulok na ito ng mundo, siguro ang mga kwento natin, sira, tahimik, hindi pa tapos, sa wakas may lugar na tunay na makakapagpahinga. Hanggang sa muli, ingat ka. At huwag kalimutan, hiyaling hindi palaging maingay, pero palaging nagsisimula sa pakikinig.